Mga Patalastas, ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay magkakaroon ng First Communion activity na gaganapin sa August 23, 2025 sa ganap na 6:30 ng umaga. Kaugnay nito, inanyayahan po namin ang lahat ng mga mananampalataya, edad 9 pataas, na hindi pa nakakatanggap ng banal na komunyon na makilahok sa preparasyon o paghahanda na uumpisahan sa July 19, 2025, Sabado 2 p.m. until 5 p.m. sa ating parokya. Maaari po magpalista sa ating mga kawan coordinators o sa ating opisina. Huling araw ng pagpaparehistro ay July 18, 2025. Maaaring magdala ng baptismal certificate at birth certificate ng mga bata sa oras ng pagpaparehistro. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina, sa inyong kawan coordinators, o sa lahat, o sa Education Ministry. Ang sino mang nagnanais mag-alay ng panalangin sa misa para sa malimao, para sa pasasalamat, kaarawan o anibersaryo, ay maaari po magpunta sa parish office para magpalista. Maaari itong gawin kahit isang araw bago ang nais na misa. Bukas po ang parish office mula Martes hanggang Linggo, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa mahal nating patron, patuloy po ang ating devotion day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang nobena para kay San Andres sa ganap na alas 6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa. Inanyayahan po ang lahat na tumugon sa tawag ng ating patron. Ang schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang sumusunod. July 11, 4 p.m. Feast Day Kawan St. Benedict. Hinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Atin pa rin pong pinapaalala sa lahat na ang pagluhod tuwing consecration ay magsisimula pagkatapos ng Santo, Santo, Santo at magtatapos pagkatapos ng Amen. Inanyayahan po ang lahat na makiisa ng buong galang at debosyon. Maraming salamat po. Magsilod po tayo at ating pong kasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misa ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog mula ng aming pinagpaluran at ang pagulad ng mga kaloob na ibigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian ng amin. Magsitayo tayo. Ngayong linggo, ngayon ay 14 na linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Herman Marco. Sabayan natin ang koro sa pag-api. Sa ngalan ng Ama
Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo, pag nandito ako, parang yung very first time na nakapag-visa ako dito, naalala ko yung Feast of St. Augustine. Siguro 2 years ago. So, parang napamahal sa amin yung community dito sa Rivero Shell. Pwede mag-visa sa chapel ng St. Augustine. So napapiyar ang pagkakataon ngayon na sa bakasyon ako. So, only 30 days naman ang bakasyon ko at least ngayon. And the following week yata, July 11, may kawan mas tayo. So, wala po si Father Aida. So, ako yung siguro na talaga dito. Assuming. So, pasimulan na ating pagdiriwang ang ating pasasalamat sa Diyos sa isang linggong nagdaan at sa isang Panginoon dumating. Tanggapin natin ang lahat ng biyaya at ang kanyang panawagan na tayo maging alagad at sinugo ng ating Panginoon. Simulan natin sa ating pagkilala sa lahat ng ating pagkukulang at pagkakasala. Kaawan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. God.
Manalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang dalang kagalatan upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong bigayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Inilalarawan ng Diyos ang Jerusalem bilang isang anak na matagal nang naghihirap. Tatayo ang Diyos bilang ina na mag-aaruga sa kanyang bayan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumanis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalimin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sa kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa kalupaan nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapid at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sa kalupaan nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagahaling, may lakas ang bisi. Sa kalupaan nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daig ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinangtan. Sa kalupaan nilalang, galak sa pooy isigaw. Isa na lamang ang ipinagmamalaki ni San Pablo ngayon, ang krus ni Heso Kristo, ang krus na nagbulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pakinggan po natin ang dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Heso Kristo ang siya kong ipagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan.
Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumayin niyo na wag lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, 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 purihin ang Diyos. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Inauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at po ng patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ialangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga sunggubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapat. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagpatiran kanino man. Pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong pinupilian. Kanin ninyo at inumin ang anumang itulog sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang lupa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa inyong bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa anumang bayan, hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa malansangan ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito ay dumikit sa aming mga paa, ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang pagkaparusahan ng mga tao sa bayan niyaon kaysa sa inanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik sa natuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang higlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga lakdan
at yumura sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu-Cristo. Magsiupo na po. Magandang hapon po ulit. So naalala ninyo itong mga nakaraang linggo. After the celebration of Pentecost, ang Pentecost po ay yung huling araw ng Easter. Yung po ang complete ng 50 days, kaya po siya na Penta o Pentecostes, dahil yun po ang 50th day ng celebration ng Easter. So, yun po ang pagtatapos. Pero nakita natin na kahit tapos na po yung Pentecostes, marami pang linggo na nakapasok na sa ordinaryong panahon na may mga nakatalagang kapistahan. Diba? May Trinidad, yung Holy Trinity, nandun yung Corpus Christi, nandun pa yung Peter and Paul, kasi celebrate lang natin last Sunday. At nandito ngayon, parang yung pinaka-ordinaryong panahon na talaga masasabi natin, ito yung ordinaryong araw na simula ng simbahan. Hindi lang dahil may founders na ikinagalak natin ipagdiwang ang kapistahan ng Sunday, pero ito ngayon ang simbahan. Ano po ang mayroon sa simbahan? Di po pala tayo binyag. No? At sa binyag na yan, huling akto ng binyag ay yung pagbubuka ng blessing of the mouth or tongue at yung blessing of the ears. Ano yung sabihin nito? Yung dila o yung bibig ay tutok na yun. Ay yung tainga naman is to hear. No? Proclamation and annunciation. No? Yung narinig natin, nalabas sa ating bibig. At yung ating sinasabi sa ating evangelization ay narinig natin. Diba? So may connection yan. May mga signs na sa baptism hindi masyadong naiintindihan, no? Kasi kulang siguro yung pagpapaliwanag. Pero lahat ng signs na yan ay may tapunan. So, yan tayo magsisimula. Kasi yung panawagan ng Panginoon na ito nga, nagtalagaraw aside from disciples na pinili niya, may tinawag siya maging apostles. So, ang pagkakaiba nito, hindi po lahat ng disciples ay apostles. At hindi lahat ng apostles nananatili is not the disciples. No? Ano po yung disciples? Sabi, yung 12 daw, na tinawag ng Panginoon para sa kanyang sumunod at patuto. No? Disciples na po, yung parang students. No? Pero may mga kilalaga siya, pinalabas, yung tagapagbalita, nung parang sinugo niya, para dalhin at sundin kung anong iniutos niya. Yan po ang mga apostles. So, tinawagan ng Panginoon yung mga disipulos at iba dito ay itinalaga niya, sinugo niya upang maging misyonero. Sabi dito, 72. Pero originally, 70. Si Lucas na po ang nagdag ng dalawa. Alalahanin natin si Lucas ay alagad ni Pablo. Siya po yung author ng Acts of the Apostles na tinaguriang 75% relating to what Paul did and only 25% relating to what Peter and other disciples or apostles did.
Kasi siya na po, kasama ni Pablo. So, siya mas malapit kay Pablo. So, naintindihan natin yung bakit yung content ng Acts of the Apostles ay karamihan yung ginawa ni Pablo. No? So, ito, si Luke ang author ng gospel sa araw nito. At sabi niya dito, 72. At ang 72 na yan ay yung 72 races na kilala sa panahon niyo. No? So, ano sabihin nito? Yung salita ng Diyos, ang balita ng kaligtasan ay para sa buong sandaigdigan. Wala pong iwanan. Walang makiiwan na hindi makakarinig sa balita nito. So, yung 72, ito, yung mga taong makatatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. So, kaya, sino po yun? Tayo. Kasi tayo mga hintil, hindi po tayo inhabitants ng Israel. Dahil ni Pedro, dahil ng ibang mga disipulos. Si Pablo po ay isang Griego. Romano siya, pero ang Charles. So, yung mga taong gaya ni Pablo ay yung mga dumating lang. Hindi yung mga naunang hinirang ng buhay pa si Kristo. Na nakita nila si Kristo. Nakilala nila si Kristo. Yung mga sumunod kay Pablo, yun ang nandiyan tayo, hindi yung mga nakakilala directly sa ating Panginoon o hindi nakilala yung mga first believers or first disciples. So, hanggang na yun, nandiyan po tayo. At ito yung steps ng 72 na nandiyan na po tayo lahat ng receivers ng mabuting balita ay ito. Kaya, anong sabi dito? Pumayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Parang nakakatakot naman po. Diba? Sabi ng Father, gusto ko magpahit. Father, gusto ko magpahit. Ito, balita, tatambal sa iyo. No? Sinusugo kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Hindi po madali. Ibig sabihin nito, hindi madali ang misyon. Hindi madali. At ang nakaakibat nito ay maaaring kamatayan. Buhay ang bayan. Ang maaaring kamatayan. So, na-discourage kayo? No? Di po ba marami naman po siguro maaaring magsilbi sa church at iniisip nila, ay parang mahirap, ay parang wala akong oras, ay parang kabigat lang. Okay. Kasi itong bungad ng reading natin ngayon sa gospel. Unang-una pa lang yan, ha? Pero tingnan natin sa ulit. Kung ano promises na galing sa ating Panginoon. Huwag kayong magdala ng lupunan sa mga suko, panya pa. Huwag kayong titigil upang makipagpatian. Pagpasok ninyo sa alimabay, peace. No? Ang ibibigay ninyo. Ngayon po ba, marami tayong mga kaibigan. Konta ko tayo, ang mga pinto natin ay double lock. Ano? May nakita ko nag-viral sa social media. Tinawag siya Spider-Man. Kasi po, gabi na-capture ng isang nandun na po sa taas. Ano na yun? Nasa second floor na, pero naakyat pa. No? So parang ganito ang panahon natin. Parang takot na takot tayo na mawalan. Di ba? Parang nababiolate yung ating privacy once na may nakiharap sa ating buhay. Kung ano man meron tayo. Normal din po ito. Pero ano po ang ibig sabihin nito? Huwag
kayong magdala, huwag kayong mag-report, huwag kayong magkaroon ng mga extra. Kasi po yung buhay ng isang misyonero ay payat dapat. Yung buhay ng isang tinawag ng Diyos ay dapat simple. Hindi po, kasi pag marami kang tinitingnan sa buhay, maaaring yung attention mo ay nandoon, hindi na sa kanya. Alalahanin natin na ang ating dinadala ay hindi yung sarili natin, ang dinadala natin sa iba ay ang Panginoon. Kung sabihin natin, oy, magaling ako dyan, magaling ako magsalita, matalino ako, madali ako matuto, so, okay na. Handa ka rin bang sabihan na tinuturuan niya, ay hindi ako naniniwala sa iyo. Or, sasabihin mo, magsasalita ka, tingnan mo, buhay pa, iba. Diba? May respect. Handa pa tayo sa ganito. Although hindi naman sinasabi na, okay, tingnan ninyo ang sarili, baguhin muna ninyo ang sarili niyo bago kayo maging tulad ng isang tunay ng misyonero na sinuko. Tayo po yun. Ako in 40 years na wala ko sa Pilipinas and 33 years na pare, wala po akong pinagsisisihan kahit may maraming bagay na hindi ko nagawa o pinili ko na maaaring naging mali. Ako po yun. Ang buhay ko ay istorya ko. No? Tanggap ko po yun kasi tanggap din ako ng Panginoon. Amen? So, kung ano po tayo at unang-unang nagtiwala sa atin ay ang ating Panginoon, bago pa tayo nagtiwala sa kanila, ang mahalaga po ay tumugon tayo kung ano man ang kailangan ng ating Panginoon para sa kapwa. Alam niyo po, napakadaan ng pakiramdam ng isang tao na katuwa ng kabutihan kahit patikman lang niya sa balikan. Nagpasaya ka ng isang tao. At ang sarang ng pakiramdam na tulog wala kayo naapakan. Diba? Mission na po yun. Kasi yung mission hindi lang yung lumalabas at pupunta sa mga liblib na lugar, mga may hirap na lugar. Ang mission po natin, principally, kung nasaan tayo. Di po ba may nagsasabi, Father, wag na po kayong simbahan, wag na po kayong makialam sa mga ganyang political issues. Sabi ko, makialam po tayo. Makialam po tayo. Kasi ang mali. At ang mali, kapag nandiyan ang Diyos, nalalaglag yan. Sabi dito, parang bigla. Sarili nila mismo ang magpapadapa at magpapababa sa kanila. Pero huwag po tayong tatahimik. At isa po ito sa issue ng sa ating mga Pilipino. Kapag sinabi natin ang totoo, galit na tayo. Diba? Sa talagang sukluran na yun, walang tayong magagawa. Yun na talagang panahon na dapat kong sabihin. Hindi na po yun peaceful talking. Nakikipag-away ka na. Diba? So, kapag makikialam ka sa mga bagay, kasi sabi dito, lumabas kayo. Kasi alam dapat ninyo kung anong buhay sa labas. Hindi lang yung dahil dito tayo sa iba, masaya tayo, kapiling natin ang ating mga kabaro. Di ba? Masaya, maganda magsimba kapag kasama natin yung believers na nakatayo natin. Yung iba, anong gano'n nila? Wala mga weaknesses na nagdadala sa kanila ng tapang at pagmamahal. Combine po yan palagi. Pagmamahal na may tapang. Hindi po kayo? Ang pagmamahal po ay hindi yung tawo ng tawo. At tanggap ng tanggap. Kung ano man rin sabihin niyo po, kaya itim kung itim, puti kung puti. Diba? Hindi po yung talagang wala na tayo, yung pasensya natin ay putok na saka natin sasabihin na wala nang magagawa wala. Kasi lahat ng pagaling tayo, alam niyo, walang lumalabas sa mga nasabi, isip at sa ating bibig.
makikipag-away tayo, makikipag-away. At nakikita natin yan kung ano ang nasa sa puso ng mga tao gumagawa nila. So dapat, ang isang bagay, kahit balik, may hindi mong sinasabi. Na ikaw ay convinced at convincing. Huh? Lalabas ko tayo. Pangalawa, ay ang pagdarasal. Kung hindi ka po nagdarasal, ang iyong misyon ay iyo lang, initiative mo lang, bunga ng iyong talino at kreatibidad. Gagawa ka ng program, ito yung gagawin mo. Kahit may maapagad ka, kahit may mali, pero sa tingin mo maganda. Dahil ikaw sa'yo yan, ikaw nagdadala. Ang dasal ay magandang counselor. Ang karamihan sa atin, nangyayari din po yan sa atin, na wala na akong panahon makinig. Ang dasal po ay pakikinig sa Panginoon. Hindi lang yun. Salita ka ng salita. Hindi ka naman iba. At parang hindi dasal, yung pag wala tayong ginawa kang papel, kung wala tayong nasa memory, na dasal. Hindi lang po yun ang dasal. Ang dasal po ay makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Kahit walang tao dito sa chapel, o kahit tahimik ka sa iyong kwarto, ang puso mo ay nangungusap, nakikipag-niig sa Panginoon. So lahat ng ating initiatives, mga ginagawin at ginagawa, may saysay at naitutuwi kung tayo may Panginoon. Kung wala po siya, alalahanin natin na ang ating gagawin at ginagawa ay pawang ating lamang. So ano po, may mga diseases po tayo na nakikita sa kahit yung mga volunteers natin. So dito revealing kung ano man mayroon tayo, mga samahan natin, mga church workers. Minsan po, kung ang services natin ay parang yung masaya po dito kaya gagawin ko. No? Pero kulang ka naman sa dasal. No? Yung formation mo personally, yung parang charity lang o humanitarian lang. And we cannot call that a child. Mga sobrang oras mo lang. Kawa ko. No? Pero kung may halo yan ng paniniwala sa Diyos, ano man ang gagawin mo, may tunog at may pagmamahal ng Diyos. Halata po yan ang tao. At ang tao ay nakakalata kung may even thinner line of personal interest sa iyong ginagawa, ano yan ang tao. Alam yan ng tao. Kilala. Nahalata. Di ba yung mga tao, inuunahan ka na kahit tumawa ka mabuti. Mabuti yan. No? Kahit may kamali ka mabuti. Pero pag isang mali lang, na nakita ng tao, na ang ginagawa ay for personal interest, maaaring nalilitan natin, at maaaring magbunga na hindi mabuti ang ginagawa. Maaaring ang kabihan. No? Kaya dapat nandiyan po ang Diyos. So ito lang kung dalawa kung ginanano ko sa inyo. Yung simple buhay ng isang manggagawa na puno siya ng pagmamahal sa iba, hindi nananahimik sa kamalian at sinasabi ito ng may pagmamahal at may libig. At ang pangalawa ay ang ating punot simula kung bakit tayo gumagawa ng ginagawa ng Kristo. Yan po ay pag-ibig at pag-ibig sa Kanya. Dapat po kasama natin sa mga bagay natin gagawin. Amen? Mga kapatid, hindi lang po ito sa mga church workers na nakita natin may face and names para po din sa atin ito. Tayo mga nakikinig. Mga missionaries po tayo sa ating makita ng doon. Bahay man yan, magkakaibigan, o trabaho. Tayo po ang tagapagdala ng kabutihan at balita ng ating Panginoon. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang ng Diyos, Panginoon natin. Pagkakataon siya naman ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Panginoon ng Bebe. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libby. Nanaw sa kinaroroonan ng mga lumaw. Nang may tatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang pagkapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at uong sa nabubuhay at mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng patay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mabubuting manggagawa sa iyong iwasan. Sa puso na namin, paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy namin maipahayag ng may tapang ang mabuting balita. Kung pagtitiwala tayo manalangin, Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Mais sa buhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya, o tuwirang pagsalungat. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila may mga misyonero rin, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa mga larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong awan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, religyoso at religyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahindihan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Makasumpong gawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid namin yumao sa liwanag na dulot mo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Amang ay pagpatuloy naman namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawagin mga anak mo sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipon na po ang lahat. Inaliyaman ang lahat ng magbibigay ng kaloob o malikhanong mabukitan ng isa sa gitna at panig sa pagkakamali. Sada
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagkakilawaan ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa purihay at karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sangkayan niya para. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming lumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at tiway. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay among pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil at nagbabalik ngayon sa iyong pag-ibig, bunga ng malasakit ng anak mo masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsama sa masaganang habang ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayong ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinapanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilahan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan po sa loob na makinandong, hinawakan niya ang tinapay, kinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niyaho sa kanyang pangatagalan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Manatili pong nakakuha. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumikhain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puso mo kami sa pag-ibig kay San Miguel, ngayon na aming Papa, ni Manlo Hubert, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wagas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagumilin ng mga nagkagagaling na utos at puro na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas ko. Sumasalangit ka sa parihangalan mo, mapasahin
namin katiyagiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang ang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Itong dasal po ito sa celebrant lang ng prayer for peace. Ngayon, gusto ko kasabay ko yun sa kasal na ito at sabay-sabay natin ipagdasal ang kapayapaan sa buong mundo. May mga lang tayo wars ngayon, yung Israel and Iran, mayroon pa rin Russia and Ukraine, at hindi natin alam, mayroong 145 registered wars active. So, malawak po ang walang kapayapaan sa mundo. So, ibasa po natin ito. Kung hindi nyo alam, hindi nyo memorize, sumunod lang po kayo through isip, and then sabay lang po kayo sa akin. Yung alam po ito, make it loud. Sino? Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis na mga kasalanan ng salimutan. Cordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng salimutan. Sinod po ang lahat. Aba, pinamag sa katawan ng Panginoon Jesucristo, o ang hulog ng pagpupong at pagpusa sa kasalanan ko. Ang aming sinulat at pagpipin ko at tumatanda ang pagpupong ko sa atin at kami lumuluwas. Ikaw ang Kordero ng Diyos, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako nakapagdapat ng ituloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating ipanalangin ang panalangin kay Apostol San Andres. O malwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, patapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkakaya sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinamahan masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo na aming siyang sama-sama ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapaasakit ng Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami makikiusap na iyong paunahan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakilabang ay luwi mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para mapagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yung mga birthday celebrants po, kung maaaring umaga dito, yung man. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga kapilaskas. Okay. Dito po.
Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay magkakaroon ng First Communion activity na gaganapin sa August 23, 2025 sa ganap na 6:30 ng umaga. Kaugnay nito, inagayahan po namin ang lahat ng mga mananampalataya edad 9 pataas na hindi pa nakakatanggap ng banal na komunyon na makilahok sa preparasyon o paghahanda na uumpisahan sa July 19, 2025, Sabado 2 p.m. until 5 p.m. sa ating parokya. Maaari pong magpalista sa ating mga kawat coordinators o sa ating opisina. Huling araw ng pagpaparehistro ay July 18, 2025. Magyari magdala ng baptismal certificate o birth certificate ng mga bata sa oras ng pagpaparehistro. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina sa inyong mga kawat coordinators o sa Education Ministry. Ang sino mang nagnanais mag-aral ng panalangin sa misa para sa mga yumaon, para sa pasasalamat, kaarawan o anibersaryo, ay maaari po magpunta sa parish office para magpalista. Maaari itong gawin kahit isang araw bago ang nais na misa. Bukas po ang parish office mula Martes hanggang Linggo, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa mahal nating patron, patuloy po ang ating devotion day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang nobena para kay San Andres sa ganap na alas 6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa. Inanyayahan po ang hawak mas ngayong linggo ay ang mga sumusunod. July 11, 4 p.m. Sabado, Feast Day, Kawan St. Benedict. Hinihikayan po ang lahat na kasabi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Atin pa rin pong pinapaalala sa lahat ng pag-hold tuwing consecration ay magsisimula pagkatapos ng Santo, Santo, Santo at magtatapos pagkatapos ng Amen. Inanyayahan po ang lahat na mag-isa ng buong galang ang debosyon. Maraming salamat po. Mag-partner po tayo lahat at pakitaas po ang mga kamay bilang sign of care po hindi. Kaya po nag-bless na nito. Ano po kayo? Yun yung tayo lang nito. Panginoon Jesucristo, kami nagpapasalamat sa iyong biyayang bigay, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na nagdiriwang, nag-aalala ng kanilang birthdays. Nagpapasalamat po kami sa biyayang bigay ng buhay. Nawa po ay ligtas sila sa mga karamdaman at naway magmatakumpay sila sa kanilang mga nangyari at kanilang nilalandas. Ipadala mo po ang iyong anghel na sila gabayan na matuklasan nilang daan patungo sa iyo at magtiwag ng buong galak na ikaw ay matagpuan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang pinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ipagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayon ng taglayang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon. Sana sa bawat lahat ng bawat dito sa mundo.
July 11 po, ang kapistahan ni St. Benedict ay araw po ng Biyernes. Ngayong darating na Biyernes po. At ang misa po natin ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Maraming salamat po.